Praise God. Yun po ang pangako ng Diyos sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. At bago ang lahat ay binabati ko yung mga newcomers. Sino po dito yung newcomers? Brother Kimrich. Praise God. Pagpalain ka, kapatid. Nawa ang biyaya ng Diyos o ang regalong kaloob ng Diyos sa iyo ay magamit mo para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain ka sapagkat ikaw ay insidente na ikaw makarating dito, kundi ang Diyos ang nagtalaga sa iyo para ang buhay mo ay talaga mo para sa Panginoon. Amen. Amen. So sino pa yung newcomers? Mayroon akong mga bagong mukha dito na nakikita. Yung katabi ni na kasama ni na Sister Agnes. Ano? Sinong pangalan mo? Sister Linda? Bingka? Bingka? Pagpalain ka, kapatid. At isang pagpapala ay matanggap mo ngayong umaga. So huwag niyong kalimutan na ang biyaya ng Diyos ay laging nandyan. Amen? Laging nandyan, nagpapaalala sa lahat ng biyaya o lahat ng paalala ng Diyos ay nandyan lagi sa atin. Ang tangi lamang natin gawin ay maglingkod sa Kanya. Kanino? Sa ating Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng buhay at hininga. Amen? So handa na bang lahat para sa pagiling ng salita ng Diyos? Praise God, tayong lahat ay magagsi tayo at buksan po natin ang ating Biblia. At ang Biblia ko po ay English. At basahin nyo na lamang po dyan sa Tagalog at sundan po natin ang ating Bible. Lahat po tayo magbasa at lahat po tayo ay magsuri sa ating mga Biblia. Buksan po natin yung Revelation chapter 3. Amen. Revelation chapter 3 at sabay-sabay po tayong magbasa. Ilakas po natin ating boses. Huwag po natin kahiya yung salita ng Panginoon. Revelation chapter 3 verse 1 hanggang 3. Sabay-sabay po tayo. And unto the angel of the church in Sardis write, These things said he that hath the seven Spirit of God and the seven stars. I know thy works, that thou wast a name that thou livest and art dead. Verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Verse 3. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Blessed be His word. Hallelujah. Amen. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na kung saan isang pangako mo sa bawat lingkod mo, Panginoon, sa iglesyang ito, dakilang Diyos, sa iglesia ng Sardis, Panginoon, at hindi lamang po sa iglesia ng Sardis, Panginoon, maging man sa simula ng iglesia, Panginoon, hallelujah, simula ng Episo hanggang Laodicea, dakilang Diyos, ay mayroong kapong Panginoon admonition sa bawat iglesia. Amen. Na kung saan, dakilang Diyos, ang admonition na ito, Panginoon, ay isang palatandaan na ang ilaw, Panginoon, ay malapit nang mawala, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat mayroong isang nilalang, dakilang Diyos, na mayroong kakayahan upang magdala ng ilaw na ito hanggang sa uling panahon, dakilang Diyos. Na pagliliwanagin ang lahat ng mga pinili mo before the foundation of the world, O God. Hallelujah. Dagdagan mo po, Panginoon, at ikaw po ang mangusap sa aming binasang salita, dakilang Diyos, at ikaw po ang magdagdag. Hayaan mo po ang Espiritu Santo ang siyang mangusap sa umagang ito. Amen. Parang yung mga lingkod, dakilang Diyos, ay patatagin, palakasin, Panginoon, hallelujah, at makita yung mga bagay, Panginoon, hallelujah, na aming kahinaan, dakilang Diyos, aming mga pagkukulang, Panginoon. Umaasa kami ng iyong banal Espiritu Santo ang siyang umiral at lumaganap
sa lugar na ito. Amen. Kontrolin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Hallelujah. Kontrolin mo kami, dakilang Diyos. Hallelujah. Ng iyong hininga, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito'y nanggaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito ngayon na ikaw ang naglapit nito, Panginoon, upang hubugin into His image, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito, na ikaw ang mag-inspire, dakilang Diyos, sa magitan ng iyong salita, na aming babasahin ngayong umaga, na sukat na aming maging katatag. Hallelujah. Maging aming batayan sa aming paglilingkod hanggang sa iyong pagdating, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Ang biyaya at kapangyarihan ay sumagana sa aming kalagitnaan ngayong umaga, Panginoon. Hallelujah. Incline our ears, Lord. Hallelujah. Open the doors of the heart, Lord. Hallelujah. Upang, Panginoon, ang aming Panginoon Kristo ay pumasok sa bawat puso na narito ngayon, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ang iyong salita lamang ang siyang mangusap sa bawat puso na narito ngayon, dakilang Diyos. Ikaw po ang magpala at ikaw po ang maglagay ng iyong salita sa bawat puso narito ngayon upang sila, Panginoon, ang mapagpala at mabusog, Panginoon, ng iyong salita. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, pinabalik namin sa iyo at parangal, papuri at kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, ang lahat ng magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Amen. So, napakaganda ay isang biyaya ng Diyos na inilagay sa kalagitnaan natin. At bago ang lahat, mga kapatid, dito sa ating binasa, mayroon lamang po akong isang patutuo. At itong patutuo ko ay isang realidad. At mayroong itong kaakibat doon sa physical at mayroong itong application din sa spiritual. Nung nag-transfer ako, kasi ang trabaho ko ay expediter sa pier, mayroong dumating doon na isang bulldozer, napakalaking bulldozer. Siguro itong ano natin, nakakalahati lang, itong iglesia natin, napakalaki. Katapos, ang susuro ng bulldozer ay isa lang forklift na maliit, no? Maliit lang. Sabi ko, paano kaya ito nila isusuruin? Paano kaya ito nila ibababa? Alam mo ba yung umano sa akin, bagamat hindi pa nila na ano yun, nandun nakaparada, 3 ang forklift na nakaparada. Paano nila ibababa yun? Ibig sabihin, mabigat, napakabigat yung bulldozer. Sabi ko, itong bulldozer na to, magkakaroon ng isip itong mga operator na kapwa sila magtutulungan doon sa bagay na yan. Kung paano nila ibaba. Ano ang ginawa nila? Pinabanti nila yung trailer at harapan sila. Harapan sila na nagpuhat at yung forklift, parang inano nila yung forklift. Ito yung bulldozer, yung forklift kabilaan. Kabilaan na isinurok, andin inangat. Ibig sabihin, sa napakabigat na bulldozer ay kaya palang buhatin. Tulungan. Amen? So, tulungan. So, nagtulong yung dalawang forklift at inangat. Tapos pinabante yung trailer. Katapos, binaba, dahan-dahan. Yung isa yung nagpo-force, yung isa alalay. Pababa. No? Gaano kalaki at gaano ang biyaya ng Diyos ibinigay sa tao. Amen? Amen. Yun po ang wisdom na nilagay ng Diyos sa tao. Na ang mabigat ay kaya palang pag-anin. Amen? Nakita niyo yung ibig kong sabihin? Amen. Kaya nga sinabi ni Pablo na ang walang problema na hindi kayang solusyonan. Walang problema na dumating sa tao na hindi kaya ng tao. Amen? Ibig sabihin, pag binigay sa iyo ng problema, kaya mong solusyonan. Sino ang magsusolusyon? Ikaw mismo ang magsusolusyon. Sapagkat ang wisdom ng Diyos ay inilagay sa iyo. Amen? Kung hindi mo alam,
ano ang provision ng Diyos? Amen? Sabi sa Proverbs 13:14, pababa, ang sabi niya, kailangan mong may counselor. Amen? Sapagkat ang counselor, siya ang inilagay ng Diyos na wisdom para ang iyong problema ay pag-aanin. Amen? Sino dito mayroong problema? Amen. Lahat tayo mayroong problema. Pero ang solusyon ng Diyos ay inilagay mismo sa tao. At hindi lang sa tao, inilagay ng Diyos yung wisdom sa iglesia. Amen? Hallelujah. Mayroon tayong problema. Personal. Amen? Kung wala pa tayong asawa, may problema tayo, personal. Namang problema tayo kung paano tayo makapag-asawa. Amen? Pagdating doon sa mag-asawa, namang problema tayo. Amen? Dalawa ang pinoproblema ng mag-asawa. Pag hindi Kristiyano, pag hindi niya nagustuhan ng kanyang magiging asawa, problema siya kung paano niya pagkikisamahan yung kanyang asawa. Amen? Ngayon, kung hindi niya gusto yung kanyang magiging asawa, maghahanap siya ng paraan para hiwalay yung kanyang asawa. Amen? So yung dalawa na yon. Ngayon, pag may mga anak na, ano ang problema? Problema sa anak. Diba? Problema, anak, mula sa bata hanggang sa paglaki, problema talaga. Lalo na kung iyakin. Ha? Katapos buryongon pa. Sabi sa, sa Bisaya, buryongon. Ano ibig sabihin ng buryongon? Buntugon. Bugnotin. Ayan. Kasi sa amin, buntugon. Buntugon yung tawag sa amin, Bisaya. Sino may Bisaya dito? Ayan. So, mabubugnutin ka. Yan ang problema. Paano? Kung ikaw ay pastor ng iglesia, dito na sa Progressive Ministry, problema mo yung iglesia. Bakit? Paano kung yung mga membro ay ayaw sumunod sa'yo? Ay problema talaga yon, mga kapatid. Diba? Kaya nga sinabi ni Pablo sa Episo, chapter 4, every joint supplied. Amen? Kasi yan ang ibinigay ng Diyos na wisdom para doon sa lahat. Amen? Kaya nga, ang pamagat ko ngayong umaga ay dito sa Revelation chapter 3, the seven spirit of God to the seven star. The seven spirit of God to the seven stars. Alam naman natin mga kapatid, na ang Espiritu ng Diyos ay mangungusap sa bawat panahon ng iglesia. At ito din ay nakapaloob sa seven church age. Hallelujah. So, Revelation chapter 3, verse 1. The seven spirit to the seven star. Alam naman natin mga kapatid na mayroon tayong pitong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ito ang Episo, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So sa bawat panahon ay mayroon siyang star. Sa bawat panahon, sa pitong iglesia ay mayroon siyang star. At ang pitong iglesia na ito ay mayroong pitong espiritu. Seven spirit, bawat iglesia ay mayroong isang espiritu na nangungusap sa bawat panahon. Amen? At itong espiritu na to ay ang Diyos mismo, which is the attributes of God towards the church. Amen? Hallelujah. Kung titingnan po natin, ang sabi po ang pangungusap dito sa chapter 3 ng Revelation, and unto the angel of the church in Sardis write, this thing said, he that hath the seven spirit of God and the seven stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. So ang pangungusap dito, alam niya kung ano ang iyong ginagawa.
Pero ang sabi nga, mayroon kang gawa, buhay ka, pero ano ang gawa mo? Patay. Bakit? Bakit patay? Hallelujah. So, yun po yung pangungusap. So, ang sabi dito sa Revelation chapter 1, verse 4, makikita natin dito yung seven spirit. No? Itong seven spirit na to, siya ang nagdalang ilaw para sa 7 stars. Hallelujah. So kung makikita natin mga kapatid, na ang stars na ito ay represent ng mensahero. Amen? Praise God. Revelation chapter 1 verse 4. John to the 7 churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before the throne. So itong 7 spirit na to ay nasa gilid ng trono ng Panginoong Diyos. Amen? At babasahin natin dito sa Revelation chapter 4 verse 6. And before the throne there was a glass like unto crystal, and the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Hanapin natin dito yung 7 spirit, verse 5. And out of the throne proceed lightnings, and thunderings, and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirit of God. So, itong 7 spirit of God ay sila yung fire burning before the throne. Amen? Nakikita nyo? Yung 7 espiritu, sila yung ilaw before the throne of God. Amen? At anong ginawa itong ilaw? Pinadala sa lupa. Amen? Sa chapter 5 ng Revelation chapter 5 verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns, and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth to all the earth. Nakita natin na yung 7 horn, yung horn symbolize power. Power and authority. Amen? Hallelujah. Saan galing yung authority nila? Galing sa Diyos. Amen? Pag wala, kung hindi ka galing sa Diyos, hallelujah, ang pangungusap na hindi galing sa Diyos, wala kang authority. Amen? Hallelujah. Ano ang authority natin? Katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan, ang katotohanan, yan ang authority natin. Amen? Praise God. Ngayon, and the 7 eyes, they are seers. Amen? Seers kung ano ang nangyayari sa bawat panahon. Hallelujah. At sino ang nagaya nun? 7 espiritu sa 7 iglesia. 7 mensahero o 7 espiritu na nangungusap sa 7 anghel ng iglesia. Amen? Lilinawin po natin. Which are the 7 spirit of God sent forth to all the earth. So ano ang ministry ng 7 star dito sa iglesia? Ano ang ministry nila? They are the speaker of God towards man. Amen? Hallelujah. Nakita nyo ibig kong sabihin? So, medyo malayo ata yung ano. Malayo at malalim ata. Revelation chapter 1 verse 20. Makikita natin, identify natin kung sino yung spirit at sino yung stars. Amen? Revelation 1 verse 20. Verse 19 muna. Write the things which thou hast seen. Isulat daw ninyo. Isulat mo man. Ano yung bagay mong nakita? The things which are and the things which shall be hereafter. So mayroong vision. Ang iglesia ba may nilagay na vision? Ang Diyos? Without vision, the people perish. Amen? Dapat ang iglesia ay mayroong pangitain. Hindi lang yung iglesia. Ang bawat individual sa atin ay mayroong pangitain. Vision.
When we see vision, speak of the coming future event na mangyayari. Halimbawa, sa buhay natin bilang wala pang asawa, mayroon tayong vision. Ang vision na to ay itong mga plano na gusto mong gawin. Amen? Ibinigay sa iyo. Halimbawa, ako binata. Ano ang magiging position mo pagdating ng araw kung ikaw mag-asawa? Diba? Ganun yun. Ano ang magiging kahinatnan mo kung ikaw ay mag-asawa? Ano ang magiging kalagayan mo kung ikaw ay mag-asawa? So may vision ka. At itong minsan, inaano sa school, ano ang plano mo kung ikaw ay mag-graduate ng college? Parang gano'n, di ba? Ito ay tinatawag na ang tawag nito? Kung ano magiging, ano ka? Hindi ko maano. O, degree. Halimbawa, kung ano yung plano mo, ano yung kurso mo na gusto mong kunin. Bakit tinatanong yan? Para yun ang magiging lakaran mo. Kasi kung hindi ka makasagot kung ano lalakarin mo, gaganyan-ganyan yung buhay mo. Pag sinabi mo na, ako magiging sundalo, lahat ng akto mo, lahat ng kilos mo ay parang sundalo. Pag sinabi mo na ikaw ay magiging guro, lahat ng gusto mo ay parang guro na teacher yung ina-achieve mo. Ngayon, pag sinabi mo na ikaw ay magiging pastor, ayan, napakagandang profession. Alam mo ba yung magiging pastor is the higher level, the higher position in this planet Earth. Alam nyo ba? So yun, ganun yun. Nakikita nyo? Mga bata, kailangan nyo yung plano ninyo ay may lagay doon sa plano ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. Ano ang plano ninyo? Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Amen? Ano yung purpose? Ano ang purpose? Bakit ka maglilingkod sa Panginoon? Isa lang yan na pundasyon na inilagay ng Diyos sa inyo, mga kapatid. So isang bagay yan na encouragement sa inyong lahat para ang buhay natin ay mayroong daanan papunta kay Kristo, hindi papunta kay Satan. So ganun yun. So kaya nga, ang iglesia ay naglagay ng ilaw para sundan ang iglesia kung saan sa pupunta. Nakita nyo? Hallelujah. So, Revelation chapter 1 verse 20. Ito. The mystery of the seven star which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlestick. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Yun na po yung ginawin ko kanina. Ito yung Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Ito yung 7 iglesia sa Asia Minor. Nakita nyo? At bawat iglesia ay may 7 stars. Ang stars na to ay represent ng angel. Ang angel na to ay messenger sa bawat panahon. Amen? At itong angel na to ay mayroong nag-reveal sa kanya na 7 Spirit of God na kung saan kung ano ang kanyang gagawin. Ano ang kanyang sasabihin sa iglesia. 7 Spirit before the throne of God. So, ang binuksan natin ay narito tayo sa Sardis. Itong Sardis na to. Narito tayo sa Sardis. Amen? At itong iglesia ng Sardis, sino yung mensahero dito sa Sardis? Sino yung mensahero sa Sardis? Luther. Pero ang sabi ni Brother Branham, si Luther ay hindi siya prophet. He was the reformers. Amen? So, he was the prophet. He was not a prophet, but he was the star messenger to the Sardis. Amen? So, kung makikita natin mga kapatid, dito sa Sardis na binuksan natin, si Martin Luther ay siya yung angel messenger dito sa Sardis. So, ano ang ibig sabihin ng Sardis? Ang ibig sabihin ng Sardis ay skip 1. Ano ba yung skip 1? Pagtakas. No? Skip 1. Tayo ba ay nakalabas? Amen. Tayo ba ay naka-skip? Amen. Ha? Amen? Amen. Hindi pa rin, mga kapatid.
Sasabihin natin nakalabas na tayo, tingnan natin sarili natin na nakalabas na tayo. Amen? Hindi ka pa rin nakalabas. Although nakalabas ka na, spiritual, pero doon ginagawa natin, hindi pa tayo nakalabas dito sa iglesia. Bakit? Yung iglesia nandyan pa, hindi pa kinukuha ni Kristo. Amen? Mayroon tayong spiritual na tinatawag na skip. Pero, bilang lang sa kamay, yung nakatagas dyan. Amen? Hallelujah. Babasahin natin mamaya. Okay? Kung ikaw ay naka-skip na, dapat wala na yung seven spirit before the throne of God sa iyo. Amen? Hindi na siya nangungusap dyan in the outward appearance. Bagkus ikaw na maging dapat, ikaw na ang ilaw dapat doon sa bagay na yan. Amen. So, basahin natin. Ulitin ko. Revelation chapter 3. And unto the angel of the church in Sardis write, this same said he hath the seven spirit of God and the seven stars. I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Buhay pero patay. Ano nangyari? Pero nakalabas na sila. Nakalabas na ba? Hindi pa, mga kapatid. Bakit? Magsasound ang ika-anim o ika-limang trumpet. Sa bawat iglesia, sa bawat panahon ay mayroong trumpet. Nakita nyo? Sa bawat panahon ay mayroong trumpet. Ano ang significant o ano ang symbolize ng trumpet? Anong symbolize ng trumpet? Ha? Representing the message? Ano pa? Coming of the king. Representing? Ano pa? Declared of war? Ano pa? Regathering. Ha? Regathering. Amen? At panguli, gathering ng bride. Amen? So makikita natin, mga kapatid, sa bawat panahon, mayroon siyang trumpet na nagaganap. At itong trumpet na to will declare war. Anong war ang tinutukoy dito? Gospel war. Amen? Labanan sa Ebanghelyo. Amen? Hallelujah. Ngayon, nung si Martin Luther ay dumating dito sa panahon ng Sardis na kung saan siya ang angel messenger. Hallelujah. Ano ang sabi niya? Sa verse 2, sabi niya, be watchful. Ito yung admonition niya sa iglesia ng Sardis. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. Hallelujah. Yun po ang admonition niya doon sa iglesia ng Sardis. Hallelujah. Hindi lang ito application doon sa panahon ng Sardis, mga kapatid. Ito ay application din sa panahon natin ngayon. Agree kayo? Hallelujah. Akala natin nandun lang sa Sardis. Hindi pa tayo nakatakas. Yan ay application din sa panahon natin ngayon. Ano ang admonition dito? Be watchful. Pag sinabing be watchful, ano ibig sabihin yan? Mapagmatsyag kayo, mga kapatid. Ano ang pagmamatyaga natin? Anong pagmamatyaga natin? Magmatsyag tayo sa sarili natin. Magmatsyag tayo doon sa anak natin. Magmatsyag tayo doon sa iglesia natin. Hindi sa lahat yun. Amen? Sino yung seekers natin ngayon? Tayong lahat ay mayroong kapasyahan. Tayong lahat ay mayroong kapangyarihan para maging mata tayo ng iglesia. Mata tayo sa sarili, mata tayo doon sa mga anak natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang sabi niya, strengthen the things which remain. Ano yung mga bagay na mga natitira sa atin, mga kapatid? Ano yung bagay na natitira sa atin? Hello? Pwede kayo sumagot, participation. Ano yung mga bagay na natitira sa atin na dapat nating patatagin, palakasin? Ha?
Pananampalataya, isa yun. Revelation, ano pa? Yung katotohanan na natanggap natin, doon natin pag-ingatan maigi. Hallelujah. Bakit? Darating yung araw, yung ginagawa natin na ganitong gawain, hindi na natin masusumpungan yan, mga kapatid. Amen? Kaya sinabi dito ng church ng Sardis, patatagin ninyo yung mga bagay na natitira sa inyo, sa atin, mga anak natin. Kung habang sumusunod pa sila, patatagin natin yung anak natin. Pero, pag yan ay nahikulagpos na at nagkaroon na ng sarili niyang kapasyahan, wala na tayong kakayahan para kontrolin sila. Amen? Isa yan sa dapat nating bantayan, mga kapatid. Hallelujah. Bantayan natin ating sarili, bantayan natin yung ating anak habang may panahon pa, habang may oras pa na natitira. Sapagkat kung sila, ang kanilang kaisipan at ang kanilang desire ay mapunta na sa kamunduhan, hindi mo na kayang kontrolin yan, kapatid. Hindi mo na kayang kontrolin yan. Praise God. So, dati, maganda yung paninindigan sapagkat yung pahayag ng Panginoon ay nilagay sa atin. Ang akala ko sa anak ko ay hindi ko ilalagay sa eskwelahan. Pero may mensahe ang Panginoon. Praise God. Hindi pinahintulutan ng Diyos na hindi pinahintulutan ni Satanas na hindi makuha niya kaunti yung kanyang mga pinili. No? Conquer tayo. Wala tayong mapaglagyan. Bakit? Gustuhin man natin na ang ating mga anak ay hindi mapunta sa school, papasok pa rin sa school kasi yan ang requirements. Kung gusto natin mapunta sa PAPT, may PAPT tayo ngayon, di ba? Kung gusto natin mag-PAPT at ma-skip natin ating mga anak doon sa worldly thing, kailangan mo pa rin pumasok sa school. Bakit? Requirements ng PAPT na mag-undergo siya ng school.